Marami tayong makikitang mga bagay, katangian, maging pisikal o ugali man yan, kakayahan o maging kahinaan, ang palagi nating ikinukumpara sa iba. Minsan, biktima pa natin dyan yung ating sarili o kaya naman yung jowa. Huwag naman jowa, girlfriend or boyfriend na lang. Para kasing walang forever kapag jowa, partner o asawa. Minsan nga pati anak na ikukumpara na din natin sa iba. Hindi man tayo aware, pero yan ay may malaking impact sa mental health ng isang tao. Sa vlog natin ngayon, aalamin natin kung ano nga ba ang negatibong epekto nito sa atin o sa kanila. Meron nga bang magandang naidudulot ang comparison? At ano ang mga pwede nating gawin para maiwasan natin ito? Ang travel destination natin ngayon ay isa na namang waterfalls. Dito talaga kami dapat pupunta nung napadpad kami sa Secret Falls. Malinaw na sa akin ngayon kung bakit malapit na kami noon pero sa iba kami dinala. Parang jowa mo lang na akala mo kayo na pero biglang lumiko sa iba. Tara na at literal tayong liliko dahil napasobra ang pag-ikot ng gulong. DRT na naman sana kami papunta ngayon. Nang bigla kong nakita yung ambulance ng Barangay Alagaw. Kaya sabi ko baka ito na yung sign na dapat ituloy na natin yung Alagaw Falls adventure natin. Ayun nga, hindi na kami nagdalawang isip. Bumili na din kami ng cheese pandasal sa daan. 5 piso lang to pero ang sarap, promise. Pagdating sa Barangay Pinaot, may nakita kaming magandang playground. Nagkaroon pa kami ng time ni Aikman para maglaro. Iyan ang advantage ng may maliit siyang nanay. Masarap nga din palang magpa-araw at magpapawis tuwing umaga. Yan kasi ang most important source of vitamin D. Mukhang maghapon na magiging maganda ang panahon natin ngayon. Napaka-clear at wala man lang kaulap-ulap ang langit. Wait lang guys, may nakita kasi kaming saging kaya bibili muna kami. Nasa na nga ba tayo? Parang naliligaw yata kami. Buti ngayon meron na tayong Waze. Imaginein mo na lang nung unang panahon. Nung unang panahon pa ng hapon. Hindi ko alam kung bakit natawa ko. Huwag ka na kasing kumanta. Ayan guys, papasok na tayo sa daan na maraming puno. Dito kasi kami tinuro nung napagtanungan namin. Kaya lang napakahirap pala ng daan. Kung mapapansin nyo, halos wala na ditong mga bahay. At talaga nga namang napakaswerte namin dahil dito pa kami naputulan ng kadena. Para hindi mainip, sasayaw muna kami. You got that big, let it keep my mouth shut. Buti na lang kahit medyo liblib yung lugar na to, may tumulong pa rin sa amin. Mahirap daw talaga yung daan dun kaya tinuro na lang kami sa iba. Meron nga pala kaming nadaanan ng magandang ilog kaya bumaba muna kami. May mga pupunta din daw dito para maligo. Kaya pala may mga basura sa gilid. Ang ganda pa naman ng lugar na to. Sana yung mga pupunta sa ganitong lugar hindi na nagkakalat. Pwede naman nating iuwi yung mga basura natin. Sayang din kasi dapat pine-preserve yung mga ganitong lugar para maabutan pang maganda at malinis na mga susunod na henerasyon. Imagine mo na lang in the future na yung mga anak at apo mo na mamasyal para iwas stress. Tapos ang maaabutan nilang lugar ay nakaka-stress din pala dahil sa dami ng basura. Kaya dapat magpasalamat tayo sa mga ninuno natin noon dahil inalagaan nila ang kalikasan. Sana ganun din ang gawin natin ngayon. Ayon nga kay John Muir na isang environmentalist, take nothing but pictures o kahit i-video mo pa yan. Leave nothing but footprints. Kill nothing but time. Halika na guys, hanapin na natin ang falls. May nakita nga kami magandang bulaklak. Meron nga din pala kami nakitang mga kambing. Siguro magnanay yan. Ang cute nga ng baby kambing na to. At ang sarap naman ng tulog ng baboy. Parang may narinig na yata akong malakas na agos ng tubig. Tama nga pala dahil andito na tayo sa Halagaw Falls nga pala guys, kasi nalilito kasi ako minsan eh. Wow, ang cute naman. Yan ang unang reaction ko nang nakita ko yung falls na to. Kaya siguro Talon Falls ang tawag ng iba dyan kasi pwede kang tumalon. Pero syempre dapat marunong kang lumangoy. Kung titingnan sa malayo, parang kalmado lang ang tubig. Pero kapag nilapitan mo, unang tingin pa lang, alam mo na agad na delikado ang waterfalls na to. Kaya naman napahanga ako sa mga batang to. Ang gagaling lumangoy at kayang-kaya nilang sabayan ang flow ng tubig. Na-master na nila na hindi dapat kontrahin ng agos, instead, sinasabayan na lang nila. Ano nga ba ang mangyayari kapag pinilit nilang salubungin at pigilan ng agos? Malamang na dyan pa sila malunod. Ayon nga sa isang Chinese philosopher na si Lao Tzu, life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them, that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like. Kahit gaano pa pala natin kagandang binibuild ang life natin at kahit gaano kadaming good habits ang ginagawa natin, meron talaga mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. At kapag hinayaan mo na ikaw ang kontrolin nito, yan pa ang magiging big source ng anger, frustration, and stress mo. Kaya siguro palagi tayong galit. Ang simpleng solusyon pala dyan ay learn to go with the flow. Sige bukas hindi na ako magagalit sa isang araw na lang.
O tama na yan, behave na. Bumalik na tayo sa ating topic na pagkukumpara. Alam niyo ba kung bakit ito yung napili ko? Yan ay dahil sa hindi ko na iwasang ikumpara ang Secret Falls dito sa Alagaw Falls. Honestly, mas nagandahan talaga ako sa Secret Falls. Siguro dahil meron ang namamahala dun kaya gumanda na yung place. Tsaka nakapag mermaid kasi kami ni Icon malapit sa talon. Dito sa Alagaw, pwede rin naman talaga kaming bumaba dun. Kaya lang ayoko mag-take ng risk lalong hindi kami marunong lumangoy. Nung nag-stop ako mag-compare, dun kami nagsimulang mag-enjoy. Nakita ko din ang natural at sariling ganda ng lugar na to. Kaya, ang pagkukumpara ang nagiging dahilan kung bakit hindi na natin makita at ma-appreciate ang magagandang bagay o katangian at doon na lang mag-focus sa mga bagay na wala tayo o sila. Mas nagiging malungkutin din ang mga taong nakakaranas nito. But wait, may good news tayo na pwede pala nating i-train yung mga sarili natin to stop this habit and focus on gratitude. At ano naman ang positibong epekto nito? Ito yung mas namomotivate sila o tayo para i-improve ang sarili at magkaroon ng self-awareness. Yun lang for today's video. Bye-bye!